Breaking, inutusan ni Trump ang Hormuz blockade, presyo ng langis, malapit ng sumabog. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Hindi ito basta karaniwang balita. Ito ay isang global na shockwave. Isang desisyon lang, kayang yumanig sa buong ekonomiya ng mundo. At ngayon, nagawa na ang desisyong iyon. Inutusan ng Estados Unidos ang pagharang sa Strait of Hormuz. Ang makitid na bahaging ito ng karagatan ang dinadaanan ng humigit kumulang 20% ng langis ng mundo. Kapag tumigil ang daloy na ito, magbabago ang lahat. Tataas ang presyo ng gasolina. Susunod ang pagtaas ng presyo ng pagkain. At ang mga bansang tulad ng Pilipinas ang pinakatatamaan. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang lahat. Walang kalituhan, walang paligoy-ligoy, diretso sa punto. Nareto ang mga tatalakayin natin na yon. Kabanata 1. Ano ang nangyari? Paliwanag sa blockade. Kabanata 2. Bakit biglang sumisipa ang presyo ng langis? Kabanata 3. Ang epekto sa buong mundo. Sino ang makikinabang at sino ang malulugi? Kabanata 4. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Manatili ka? Dahil mas apektado ka nito kaysa sa iniisip mo. Bago tayo magsimula, sabihin mo muna, saan ka nanonood ngayon? I-comment ang bansa mo, gusto ko makita kung gaano kalayo ang naaabot ng mensaheng ito. At diretsahan kitang tatanungin, sa tingin mo ba tama ang desisyong ito? Mag-comment ng yes kung sinusuportahan mo ito. Mag-comment ng no kung sa tingin mo delikado ito. Ngayon, himayin natin ito ng malinaw. Ang Estados Unidos sa ilalim ni Donald Trump ay nag-utos ng isang military blockade. Ang target ng blockade na ito ay ang Strait of Hormuz. Hindi ito basta lugar lang. Ito ang pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Dito dumadaan ang langis mula sa mayamang Persian Gulf papunta sa iba't ibang bansa. Mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, at United Arab Emirates ang umaasa sa rutang ito. At syempre, ang Iran ay nasa mismong gilid nito. Kaya ito napakadelikado. Ngayon, ano ang naging dahilan? Bumagsak ang usapan ng Estados Unidos at Iran. Walang kasunduan, walang progreso, wala nang natitirang tiwala. Imbes na humupa ang tensyon, lalo itong sumabog. Ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng blockade? Ibig sabihin nito, ginagamit ang puwersang militar para kontrolin ang galaw. Pwedeng pigilan ang mga barko, inspeksyunin, o tuluyang hindi papasukin. Isipin mo yan. Mga oil tanker natitigil, global supply naaantala, markets agad na yayanig. Hindi lang ito simpleng pressure, ito ay paggamit ng lakas at malinaw ang mensahe. Kontrolin ang langis, kontrolin ang magiging resulta. Ngayon, mas lalong nagiging seryoso. Nagbabala na ang Iran laban sa anumang pakikialam sa strait. Para sa kanila, strategic zone nila ito. Kaya ang hakbang na ito ay may panganib ng direktang komprontasyon. Hindi lang politikal, military. Ang mga naval forces na magkabilang panig ay magkalapit na kumikilos. Isang maling galaw lang, pwedeng lumala agad ang sitwasyon. Ipinapakita na ng kasaysayan kung gaano ito kapeligroso. Noon, kahit maliliit na insidente sa Strait of Hormuz na dulot ng global panic. Ngayon, isipin mo kung may full blockade. Ibang level na ito. Hindi na ito simpleng diplomasya na pumalpak. Ito ay power politics na ang nanginghibabaw. At kapag gumalaw ang kapangyarihan, gumagalaw ang mundo. Kinakabahan na ang mga shipping companies. Tumataas na ang insurance ng mga tanker. May ilan na maaaring umiwas sa rutang ito. Kahit yan pa lang, bababa na ang daloy ng langis kahit wala pang isang putok. Ganito kasensitibo ang sitwasyon. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking larawan. Hindi lang ito tungkol sa Iran. Ito ay tungkol sa global influence. Kung sino ang may kontrol sa enerhiya, kung sino ang may kontrol sa trade routes, kung sino ang may kontrol sa hinaharap. Dahil ang enerhiya ay kapangyarihan, at ang kapangyarihan ang humuhubog sa mundo. Kaya ang blockade na ito ay hindi lang aksyong militar, isa itong sandatang pang-ekonomiya, isang mensaheng pampolitika, at isang global na panganib. Tatanungin kita ulit, dahil mahalaga ito. Sa tingin mo ba, magdadala ito ng katatagan? O itutulak nito ang mundo palapit sa mas malaking sigalot? Ilagay ang sagot mo sa comments na yon. Diretso na tayo sa punto. Walang paligoy-ligoy, walang kalituhan.
Bakit nanpapanik ang mundo ngayon? Dahil ang oil markets ay nagre-react sa real time. At marahas ang reaksyon. Mag-comment ka ngayon. Sa tingin mo ba tataas ang presyo ng fuel sa bansa mo ngayong linggo? Sabihin mo yes or no. Gusto kong makita ang prediction mo. Makinig ka ng mabuti. Napaka-sensitibo ng global oil market. Kahit maliit na disruption lang, kayang magdulot ng malaking pagtaas ng presyo. At ngayon, hindi maliit na problema ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay ang pagharang sa Strait of Hormuz. Ang iisang rutang ito ang dinadaanan ng malaking bahagi ng oil trade ng mundo. Humigit kumulang 1/5 bahagi ng global oil supply ang dumadaan dito araw-araw. Iyan ay milyon-milyong bariles bawat araw. Ngayon isipin mo kung mapipigil ang daloy na yon, kahit bahagya lang. Hindi lang ito kakulangan ng supply, nagiging panic ito. Dahil ang langis ay hindi lang simpleng produkto. Ito ang gulubod ng global na ekonomiya. Lahat ay nakaasa dito. Transportasyon, nakaasa dito. Manufacturing, nakaasa dito. Agrikultura, nakaasa dito. Kahit produksyon ng kuryente sa maraming bansa, nakaasa dito. Ngayon, ano ang nangyayari kapag nangangganib ang supply? Hindi naghihintay ang presyo, bigla itong tumataas. Dahil ang mga trader ay hindi tumitingin sa ngayon lang, tumitingin sila sa takot sa hinaharap. At ang takot ay mas mabilis kumilos kaysa sa mga barko. Kaya sa ganitong sitwasyon, ang presyo ng langis ay lumalampas na sa $100 kada bariles. At iisa lang ang tanong ng merkado, gaano ito kalala? Himayin natin ang chain reaction, step by step. Step 1, kawalan ng katiyakan sa supply. Kapag nag-aalangan ang mga barko dumaan sa Hormuz, agad bumababa ang supply. Step 2, tumataas ang insurance cost. Mas mahal ang binabayaran ng shipping companies para protektahan ang kargamento. Step 3, bumabagal ang transportasyon. May mga tanker na umiikot ng ruta o tumitigil. Step 4, lalo pang sumisikip ang global supply. Step 5, sumasabog ang presyo pataas. Iyan ang cycle na nangyayari ngayon, real time. Ngayon, ito ang mahalagang konsepto na dapat mong maintindihan. Ang presyo ng langis ay hindi lang base sa kung ano ang meron na yon. Base ito sa inaasahan ng mga tao sa mangyayari bukas. Ang expectation na iyon ang nagpapagulo sa merkado. Kahit tuloy pa ang daloy ng langis na yon, ang takot pa lang, sapat na para itulak pataas ang presyo. Ngayon, dandagan mo pa ng geopolitical tension. Ang Estados Unidos at Iran ay nasa high-risk na komprontasyon na. Mas lalo nitong pinapataas ang uncertainty. At ang uncertainty ang gasolina ng pangtaas ng presyo. Ngayon, pag-usapan natin ang demand. Hindi humihinto ang global demand. Kailangan pa rin ng mga bansa ang fuel. Kailangan pa rin ang transportasyon. Tuloy pa rin ang mga pabrika, kaya nananatiling mataas ang demand kahit may crisis. Dito nagiging delikado. Mababang supply, mataas na demand. Iyan ang perpektong formula para sa pagtaas ng presyo. Ngayon, ito ang madalas hindi napapansin ng karamihan. Hindi ito natatapos sa oil market. Kumakalat ito sa lahat. Dahil ang langis ay konektado sa halos lahat ng binibili mo. Kapag tumaas ang fuel cost, tataas ang shipping cost. Kapag tumaas ang shipping, tataas ang presyo ng pagkain. Kapag tumaas ang pagkain, tataas ang inflation. Magiging chain reaction ito sa buong ekonomiya. Ngayon, tingnan natin sa global na level. Ang mga rehiyong umaasa sa imports tulad ng Asia ang pinaka-exposed. Dahil malaki ang dependency nila sa langis mula Middle East. Kasama dito ang Pilipinas. Hihimayin natin yan ng mas malalim sa susunod na kabanata. Pero sa ngayon, malinaw dapat ito sa iyo. Hindi lang ito simpleng pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay sabay-sabay na pagbuo ng pressure sa global economy. At kapag tumindi ang pressure, may bibigay. Ngayon, sabihin mo sa comments, sa tingin mo ba aabot ang langis sa $120 o kahit $150 sa sitwasyong ito? At mas mahalaga,
Handa ba ang mga gobyerno sa ganitong klaseng shock? Mag-zoom out tayo ngayon dahil hindi na lang ito usapin ng Middle East. Isa na itong global shockwave. At gusto kong mag-comment na ngayon. Handa ba ang mundo sa ganitong klaseng krisis? Yes or no? Iladay mo sa comments. Makinig ka ng mabuti. Kapag gumalaw ang presyo ng langis, lahat gumagalaw. Dahil ang langis ay hindi lang enerhiya. Ito ang pundasyon ng global trade. At ngayon, nahahati ang mundo sa mga panalo at talo. Simulan natin sa mga talo. Ang pinakamalaking talo ay ang mga bansang umaasa sa pag-aangkat ng langis. Mga bansang hindi sapat ang sariling produksyon. Kasama dito ang malaking bahagi ng Asia. Kasama dito ang maraming bansa sa Europe at pati ang mga developing economies. Mga bansang tulad ng India ay agad na aapektuhan. Ang China naman ay nakakaramdam ng pressure sa manufacturing at transport costs. At ang European Union ay muling nahaharap sa tumataas na panganib ng inflation. Bakit? Dahil lahat ng inaangkat nila ay biglang nadiging mas mahal. Tumataas ang energy costs, tumataas ang shipping costs, tumataas ang production costs. At ang pressure na yon ay ipinapasa sa mga consumers. Ngayon, pag-usapan natin ang mga industriya. Ang mga airline, agad nahihirapan. Ang mga shipping companies, agad tinatamaan. Bumabagal ang mga pabrika. At ang stock market ay nagre-react sa takot. Ayaw ng investors ang uncertainty. At ngayon, nasa paligid ito. Ngayon, lumipat tayo sa mga panalo. Dahil sa bawat crisis, may nakikinabang. Ang pinakamalaking panalo sa maikling panahon ay ang oil-producing sector. Mga bansang tulad ng United States ay nagkakaroon ng leverage habang naghahanap ng alternatibo ang mga buyer. Tumataas ang export ng domestic oil producers. At dahil tumataas ang presyo, mas mataas ang kita kada bariles. Nagbibigay ito ng pansamantalang economic boost, pero hindi ito malinis na panalo. Dahil ang instability ay nagdadala rin ng pangmatagalang panganib. Isa pang mahalagang player ay ang Saudi Arabia. Bilang isa sa pinakamalaking oil exporters sa mundo, tumataas ang kita nila kapag mataas ang presyo. Pero hindi rin sila immune dahil ang regional instability ay nagbabanta sa seguridad ng shipping. At ang shipping security ang pinakamahalaga sa energy trade. Ngayon, ito ang hindi madalas pag-usapan. Ang mataas na presyo ng langis ay hindi ibig sabihin na malakas ang global growth. Kadalasan, ibig sabihin ito ay may stress ang mundo. Dahil kapag mahal ang enerhiya, bumabagal ang ekonomiya. Mas kaunti ang ginagastos ng consumers, nagbabawas ng gastos ang mga negosyo, at humihina ang growth. Kaya kahit ang mga panalo, hindi rin tunay na panalo sa pangmatagalan. Ngayon, pag-usapan natin ang financial markets. Negatibo ang reaksyon ng stocks dahil tumataas ang operating costs ng mga kumpanya. Lugi ang transport company sa margins. Bumababa ang kita ng manufacturers at inililipat ng investors ang pera sa mas ligtas na assets. Nagkakaroon ng global financial volatility. Ngayon, mas lalo pang umiinit ang sitwasyon. Pati currency markets ay apektado. Ang mga bansang umaasa sa imported oil ay kadalasang humihina ang currency dahil kailangan nila ng mas maraming dolyar para bumili ng langis. Naglalagay ito ng pressure sa kanilang ekonomiya. Ngayon, dugtungan natin ang lahat. Ang energy crisis ay nagdudulot ng inflation. Ang inflation ay nagdudulot ng mas mataas na interest rates. Ang mas mataas na interest rates ay nagpapabagal sa ekonomiya. At ang mabagal na ekonomiya ay nagdudulot ng takot sa recession. Iyan ang chain reaction na binabantayan ngayon ng mundo. Ngayon, pag-isipan mo ito ng mabuti. Ito ba ay panandaliang shock o simula ng mas malaking pagbabago sa global economy? Mag-comment na ngayon, short term o long term. Dahil sa Chapter 4, iuuwi natin ito. Pag-uusapan natin kung anong ibig sabihin ito sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Ang gasolina mo, pagkain mo, at ang hinaharap mo. Dayon, iuwi natin ito. Ito na ang bahagi na direktang tumatama sa totoong buhay araw-araw. Hindi lang global politics, hindi lang oil charts, kundi ang transportasyon mo, pagkain mo, at budget mo. Mag-comment ka ngayon. Mahal na ba ang fuel sa lugar mo? Yes or no? Gusto kong malaman ang tunay na sitwasyon. Ngayon, himayin natin ito ng malinaw, step by step.
Ang Pilipinas ay isang net oil importing country. Ibig sabihin, hindi sapat ang sariling produksyon ng langis para matugunan ang pangangailangan. Kaya umaasa ito sa global supply at global pricing. At diyan nagsisimula ang problema. Dahil kapag nagkaroon ng disruption sa Strait of Hormuz, tumataas ang global oil prices. At kapag tumaas ang global oil prices, walang panangga ang Pilipinas. Direkta nitong sinasalo ang epekto. Unang epekto, presyo ng fuel sa gasolinahan. Tumataas ang gasolina, tumataas ang diesel, tumataas ang kerosene. At agad itong may epekto sa halos lahat. Dahil sa Pilipinas, fuel-driven ang transportasyon. Jeepney, bus, truck, motor, lahat nakaasa sa fuel. Kaya kapag tumaas ang fuel, susunod ang pamasahe. Ngayon, pangalawang epekto, presyo ng pagkain. Dito talaga tinatamaan ang mga pamilya. Dahil ang pagkain sa Pilipinas ay dumadaan sa mahabang supply chain. Mula bukin, sakay ng truck, papunta sa palengke. Bawat hakbang gumagamit ng fuel. Kaya kapag mahal ang fuel, mahal ang delivery. At kapag mahal ang delivery, mahal ang pagkain. Bigas, gulay, isda, lahat apektado. Ngayon, pangatlong epekto, kuryente. May mga power plant na umaasa pa rin sa imported fuel. Kaya kapag tumaas ang presyo ng langis sa mundo, pwedeng tumaas din ang cost ng kuryente. Ibig sabihin, mas mataas na monthly bill para sa mga bahay at negosyo. Ngayon, pang-apat na epekto, inflation. Ito ang pinakamalaki. Ang inflation ay kapag sabay-sabay tumataas ang presyo ng lahat. Fuel, pagkain, transportasyon, serbisyo. Kapag tumaas ang inflation, bumababa ang halaga ng pera mo. Ibig sabihin, mas kaunti na ang nabibili ng parehong halaga. Ngayon, ito ang tunay na epekto sa buhay. Ang pamilyang dati may sapat na budget sa groceries, kailangan na ng mas malaking pera para sa parehong bilihin. Ang manggagawang araw-araw bumibiyahe, mas malaki ang gastos papasok sa trabaho. Ang maliliit na negosyo, nahihirapan sa tumataas na delivery at operating costs. Kaya kumakalat ang pressure sa lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang tugon ng gobyerno. Karaniwang sinusubukan ng gobyerno ng Pilipinas na kontrolin ang epekto sa pamamagitan ng subsidies at price adjustments. Pero may limitasyon ito. Dahil hindi kontrolado ng bansa ang global oil prices, nakaka-react lang ito, hindi nakokontrol. Kaya napakahalaga ng ganitong global na pangyayari sa lokal na antas. Ngayon, ito ang hindi napapansin ng marami. Kahit malayo ang Pilipinas sa Middle East, direktang konektado pa rin ito sa pamamagitan ng trade. Sa panahon ng globalization, wala nang bansang isolated. Magkakaugnay ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang posibleng mangyari. Kung magtatagal ang krisis, maaaring manatili ang mataas na inflation, mananatiling mataas ang interest rates, at posibleng bumadal ang ekonomiya. Pero may isa pang posibilidad. Ang krisis ay maaaring magpabilis ng pagbabago. Pwedeng itulak nito ang investment sa renewable energy, solar, wind, lokal na energy solutions. Mas mababang pagdepende sa imported oil. Iyan ang long-term na oportunidad sa loob ng krisis. Ngayon, ibalik natin ito sa iyo. Ano ang dapat mong bantayan sa mga susunod na linggo? Mga anunsyo sa presyo ng fuel, pagbabago sa pamasahe, pagtaas ng presyo ng grocery, paggalaw ng bill sa kuryente. Ito ang tunay na sukatan ng epekto. Ngayon, pag-isipan mo ng mabuti. Pansamantalang pagtaas lang ba ito ng presyo? O simula na ng pangmatagalang pagtaas ng cost of living sa Pilipinas? Mag-comment ka, temporary o long-term? Dahil hindi lang ito balita sa mundo, ito ay araw-araw mong buhay. At ang pagiging informed ang unang hakbang para makasabay.